Ikaw, Diyos, you are awesome in this place, Almighty God, because your presence is here in our midst tonight, O God. At kahit nang ilan sa ating mga kapatid ay nanonood lamang sa kanilang mga screen ngayon, I do believe your presence breaks through computer screens, O God. Hallelujah. Mula dito sa pulpitong ito, mula dito sa bahay-sambahang ito, hanggang sa kanilang mga tahanan, your presence is everywhere. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Bagaman physically, hindi kami magkakatipon-tipon ngayon sa dakong ito. Spiritually, Lord, we are in one fellowship. We are in one accord. And we praise you tonight, O God. We glorify your name. We glorify. We lift you up, Lord Jesus. Hallelujah. To God be the glory. Tayo manalangin sa mga sandaling ito. Dalangin natin ang mga salita ng ating Panginoon, na ating pag-usapan, bayaan ng Diyos na siyang gumawa at kumilos sa ating kalagitnaan. Iniwala po ba tayo mga kapatid na ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan ngayon? Katulad po ng ating inawit, He is awesome in this place. Because our God is mighty. Ang Diyos ay maraming ginawa sa ating mga buhay. Iningatan niya tayo, pinagaling niya tayo, at lahat-lahat ng ating mga pangailangan, lahat ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Karapat-dapat papurihan ng ating Panginoon. Lord Jesus, as we come to this place, Lord, we glorify your name. We lift you up, Lord. Pinapasalamatan ka namin. Salamat sa lahat-lahat ng iyong magawa sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, O Diyos. Katulad nga ng aming inawit, Lord, you are awesome in this place. You are awesome in my life. Ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat papurihan sa anumang bahagi, sa anumang segundo ng aming mga buhay, O Diyos. Ikaw ay kumikilos, ikaw ay nag-iingat, ikaw ay gumagawa sa aming mga buhay. That is why my heart sings, O God, you are awesome in my life. You are awesome in this place, Lord. Purihin ka, O Diyos, at iniwala kami ng iyong presensya na sa aming kalagitnaan. At ikaw ay merong gagawin sa aming kalagitnaan, O Diyos. Ikaw ang siya mangungusap. Ikaw ang siya magsasalita. Hallelujah. At ikaw, O Diyos, katulad nga ng ipinalangin na kanina, O Diyos, bayaang, hallelujah, gumawa ka, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Breakthrough, O God, sa mga computer screens. Breakthrough, O God, sa mga connection na pangailangan. Lord, hallelujah, ikaw ang siya mangusap sa bawat isa, O Diyos, nakikinig sa mga sandaling ito. At bayaan, O Diyos, sa namang mga panggugulo ng kaaway, internet interruptions, technical interruptions man, bayaan, O Diyos, ay wasakin mo ito. Sa pangalan namin, Panginoong Kristo Jesus, meron kami magtatagumpay. Meron kaming, hallelujah, confidence na ikaw ang siyang gagawa sa aming kalagitnaan. At ikaw, O Diyos, hallelujah, at may kontrol lahat ng bagay. At niniwala kami na meron ka nais sabihin sa bawat isa. Bayaan, O Diyos, ang mga salitang ito na aming pag-usapan ay i-anoint mo, i-bless mo, Diyos. Wala po akong magagawa sa aking sarili. Hallelujah. Bagkus, O Diyos, gamitin mo lamang po akong instrumento mo upang ikaw, O Diyos, ang siyang malayang mangusap sa aming kalagitnaan. Ikaw ang siyang malayang gumawa, kumilos, mangusap, O Diyos, sa bawat isa, O Diyos. Hallelujah. At ikaw po, Diyos, ang siyang madakila. Hanggang sa pagkatapos ng maya, O Diyos, bayaan, gabayan mo po kami sa iyong mga salita. Sa katotohanan, O God, ng iyong mga salita, bayaan, i-lead mo kami. Hallelujah. At ito, O Diyos, ang aming dalangin at aming pasalamat. Muli, O Diyos, nagpasalamat kami sa lahat-lahat. Bayaan, bigyan mo po kami ng bawat isa ng lakas. Hallelujah, ng pusong bukas upang maintindihan namin ang inayos mong sabihin sa mga sandaling ito. Maraming salamat, O Diyos, at binabalik namin sa iyong kapurihan. Pagdakila pa, salamat. In the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mari po natin palakpakan natin Panginoon sa mga nandito. Purihin po ang ating Panginoon. To God be the glory and honor and praises. At samahan niyo po ako. Magbukas tayo ng ilang mga talata. Unting bagay lang naman po ang nais kong pag-usapan natin sa mga sandaling ito. At I hope rinig ako. At sama niyo lang po ako sa dalangin dahil medyo pause pa rin po sa ngayon at sinisipon. At wag nawa ito maging hadlang upang ang Diyos ang siyang maging malayang mangusap sa ating kalagitnaan sa mga sandaling ito. Mark chapter 1 po ay ating basahin. 2 verses po dito.
Some of us ay marahil familiar na sa mga talatang ito. Chapter 1, verse 14 po ng Mark. Ang sabi po dito, now after John was arrested, English Standard Version po ang aking babasahin, Jesus came into Galilee proclaiming the gospel of God and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. Ang Diyos po ang siya magpala sa mga salitang ito natin binasa. Maaari na po tayo makaupo sa mga kasama ko nandito. At bayaan ng Diyos ang siya magpala sa mga bagay na ito, mga kapatid. Okay. Pagbati po ng isang magandang gabi sa bawat isa. At tunay nga ang Diyos ang siyang patuloy nag-iingat po sa atin, patuloy nagpapalakas. At narito tayo ngayon muli sa isang gawain, sa isang pagkakatipon-tipon upang papurihan ang Diyos. Isang gawain muli na upang ang Diyos ang siyang maluwalhati, na kahit nga, sabi nga ng MC kanina, kahit nga iilan lang yung physically nandito sa simbahan, pero naniniwala ko na ang Diyos, He is awesome in this place, He is awesome even at your houses, mga kapatid. At naniniwala ko ang Diyos merong magagawa sa atin yun. Tunay nga, bayaan, mauwi sa Diyos ang kapurihan sa mga sandaling ito at ilang mga bagay lamang po ang aking pag-uusapan upang hindi po tayo magtagal ng masyado. Sama niyo lang po sa dalawang mga kapatid, bayaan ng Diyos ang siyang mangusap po sa ating kalagitnaan sa mga sandaling ito. Okay. So pag-usapan po natin ang simpleng pangungusap lang. Pag-usapan natin ang the gospel. Okay? The gospel. Binasa natin sa Mark chapter 1 verse 14 ng ganito mga kataga, nang si John ay maaresto, Jesus came to Galilee proclaiming the gospel. At sa sunod na talata, binasa rin natin, the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand, repent and believe in the gospel. So pag-usapan po natin ang the gospel. Sa mga matagal na, very familiar na po tayo sa gospel, no? Sa mga bago pa lang, marahil by and by, inuunawa natin ang mga bagay na ito. Pero, what is the gospel? Ano ba yung gospel? Kapag sinabi natin gospel, ano ba yung pumapasok sa ating mga isipan, mga kapatid? Marahil ang ilan magsabi, the gospel is the salvation of God. No? Or sa ilang mga kaisipan, marahil pag sinabing gospel, ito ay nagpapatukoy sa general Christian living. No? Pag sabing gospel ay ito yung mga banal, ito yung mga maayos. Or pag sinabing gospel, marahil tumutukoy ito sa mga tracts, diba? Para bang yung mga kumakatok sa inyong mga tahanan, let me share the gospel with you, diba? Yung mga ganon. At yun yung papasok sa isip mo, yung mga tracts, yung mga nag-share ng pamphlet. Or kaya naman, marahil isipin mo yung pagsabing gospel, ito yung Christian something. Gospel music is Christian music. Diba? Parang ganon. And many more na definition na ating maiisip. Pero ano nga ba talaga yung gospel? What is the gospel? Because kailangan natin ito maunawaan o maintindihan sa mga hindi pa masyado nakakaunawa dahil si Jesus ay pumarito upang ipangaral ito. No? Jesus came and preached the gospel. To proclaim the gospel. Naparito ang ating Panginoon. So, marahil yun nga, sabi ko nga marahil magkaroon tayo ng maraming different insights, pero nice kung kunin natin yung Greek word na ginamit dito. Yung ibig sabihin ng gospel ay euangelion. Okay. Yun yung Greek word na ginamit ito. Euangelion. Ibig sabihin, primarily speaking, the good news. No? The gospel is the good news. Okay. At itong salitang euangelion ay hindi lamang siya ginagamit sa mga
well, although familiar tayo sa gospel, ginagamit ito sa mga context na religious, no? Sa context na, yun nga, Christianity. Pero yung salitang Euangelion, mga kapatid, ay ginagamit din ito sa mga, hindi lamang sa context ng Christianity, o hindi lamang sa context ng religious. Kundi, kung mabasa ninyo sa ilang mga pagsasaliksik, ginagamit din ito, for example, kapag yung isang hari o isang hari at reyna ay nagkaanak. And a messenger from that palace ay kinakailangan nilang ibahagi yung mabuting balita. The good news, the Evangelion, the gospel. Na yung gospel na salita ay na-coin lang naman yan sa mga later na taon lang. Pero they have to say the good news to everyone. Pag nagkaanak yung hari at reyna ay kinakailangan nilang ibahagi sa bawat isa, sa bawat tao. O kaya naman, ginagamit din ng salitang Evangelion kapag, especially back then, yung mga gera ay, naglalaban, yung mga gera ay usually malalayo sa mga base nila. So yung mga, for example, sa isang syudad dito, yung gera ay nasa malalayong lugar. So nagkikipaglaban sila sa malalayong lugar. At kapag ang sabi ng chief ng military, nanalo na tayo, nagapi na lahat ng kalaban. So magpapadala sila ng messenger. Magpapadala sila ng tagapagsalita, pupunta mauuna dun sa syudad o sa country na kanilang kinabibilangan upang mag-proclaim ng good news. Okay? Upang mag-proclaim ng Evangelion. So, ganun yung context na ginagamit. Ganun yung pinagagamitan na itong salitang Evangelion. No? Good news. It is, generally speaking, good news. Okay, so, yun yung pag-uusapan natin sa mga sandaling ito. Good news. The good news. Mahilig ba kayo sa news? Mahilig ba kayo manood ng news? Sa pag-usapan po natin ngayon ay ang mabuting balita. Ang gospel. Okay. So sa Bible, ang word po na gospel ay hindi po siya lalabas sa Bible, sa King James Version po. Hindi siya lalabas up until New Testament pa. Okay. Ginagamit yung gospel na salita. Unang nagamit ito nung si Jesus ay nagpasimula ng kanyang ministry. Katulad yan ang binasa natin dito sa Mark. No? He went to Galilee nung si John ay naaresto to preach the gospel. To preach the good news. At doon natin masabi na, yun nga, si Jesus ay nagpasimula ng kanyang ministry. Nagpasimula ng kanyang ministry dito sa lupang ito. To preach the good news to everyone. In this context natin binasa sa Galilee. At nainiwala tayo na kahit na 2,000 years ago na, bago si Jesus lumakad dito sa lupa, yung gospel, yung mabuting balita ay umabot sa atin, sa ating panahon, sa ating lugar. At di ba tayo magpapasalamat sa ating Panginoon na tunay nga na sa biyaya ng Diyos, 2,000 years ago, thousands of kilometers from Israel, nagpasimula si Jesus to preach the good news at sumunod yung mga apostol. At dumating yung maraming mga taon, nakaabot sa atin ang biyaya ng Diyos. Ang ebanghelyo nito na ating pinakikinggan. Purihin ng Diyos. And that is what we believe in. We believe in this good news, in this gospel. In this, itong ebanghelyong ito ay ating pininiwalaan na ito ay nakarating sa atin. At alam niyo ba, sabi sa Luke chapter 4 verse 43, para maglatag lamang ng ilang mga foundation. Nating masabi dito na, ang sabi dito sa Luke chapter 4 verse 43, but he said to them, so si Jesus po ang nangungusap, I must preach the good news or the gospel of the kingdom of God to the other towns as well. For I was sent for this purpose. Jesus was sent for this purpose. Anong purpose yan? Upang ibahagi ang ebanghelyo. Upang ibahagi ang mabuting balita.
Hindi lamang doon sa Galilee. Sabi niya to other towns. To Cavite. No? Upang kahit na, well, of course, hindi na si Jesus hindi natin makikita physically, pero ang kanyang pasimulain, ang ministry ni Jesus, nagpasimula siya sa Galilee at sa iba't ibang mga lugar malapit doon. Nakaabot sa ating panahon. Sa Cavite, nakaabot. Sa inyong mga kinalalagyan ngayon, mga kapatid, nakaabot ang mabuting balitang ito. And that was the purpose kung bakit si Jesus was sent. So that He may preach the good news. Upang ang Diyos ay magbahagi ang mabuting balitang ito. We are very familiar sa gospel, sa good news. Marami tayong mga tinatanggap na mga pangako ng Diyos, which we may say also that this is the good news of God. Tulad nga ng, for example, ang very familiar na verse is John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believes should not perish, diba? But have everlasting life. We believe that. Diba? Naniniwala po ba tayo, mga kapatid? At kung tayo naniniwala, we believe that good news. Okay? Yun yung binahagi ni Jesus. Yun yung kanyang i-share sa inyo. And we believe that good news. At marami mapag-usapan natin ang ilang mga bagay pa patungkol sa gospel, kung ano ba talaga ang gospel na ito. Pero nais ko po muna sa mga sandaling ito, with my very limited time, mag-focus po tayo sa kahalagahan. Okay? Mag-focus po tayo muna sa importance nitong good news na ito, itong gospel. At marahil dahil sa very familiar na mga Kristiyano, o very familiar na tayo na mga mananampalataya sa salitang gospel, kuminsan ang mga Kristiyano na overlook ang mga bagay na ito. Okay? Because of the simplicity, or sabihin ko na dahil ito yung parabang pasimulain, no? Minsan ang mga Kristiyano na overlook, gusto na agad yung malalalim na bagay or yung mga bagay na you know, minsan outside of our knowledge na. And that is the gift of God upang makalam tayo ng mga mysteries. But I do believe na kung kinakailangan natin mag-refresh, no? Magbalik sa mga simpleng mga turo, simpleng mga encouragement. No? At lalo na sa panahon ngayon, we have to go back to the good news. Dahil, pagbukas niyo ng TV, anong balita ang unang sasalubong sa inyo? Diba? Ang 2020 nga, sabi nga nila ay very, masyadong mahaba na raw. Masyado na marami nangyari sa 2020 na para bang, sabi ng ilan, para bang parang 10 years na yung nagdaan. Dash masyadong marami nangyari. Pag nag-refresh tayo ng balita, mula January, ano yung bumungad? 3 days pa lang ng January, anong bumungad? Rumors of war. Iraq versus USA. At ano pa sumunod? Sa Pilipinas, ang Taal Volcano ay nag-alborot, sumabog, nag-ashfall. No? At ano pa, habang yun ang nangyayari, merong bushfires na nangyayari sa Australia. Ano pa? Doon din nagsimula ang COVID-19. At ngayon, kung di po nagkakamali, around 70K plus na ang kaso sa Pilipinas. At worldwide, 15 million. At ang namatay ay 600,000 na. See? Yun yung bubungad sa atin sa balita ngayon. Yung kaso ng COVID, flattening the curve, or hindi pa na-flatten ang curve. Ano pa bubungad sa atin sa balita? Pag nagbukas kayo ng television o ng radyo, maraming unrest, maraming, ang tawag dito, pag-arali ang nangyayari. Hindi lamang sa Pilipinas, no? Pilipinas, nandun yung terror bill
Nandun yung shutdown ng ABS-CBN. At kung ano pa. At sa Amerika, nandun yung anti-racism na pag-arali. See? Sabayan niyo lang po kung unti mag-refresh ng mga balita sa mga hindi nakakanood ng TV o ng radyo. Na-research ko lang din naman ito. Okay. So yun yung bubungad sa atin. At kung makikita niyo po sa Amerika, grabe yung widespread yung protests nila doon. Sabi nga ng ilan, for the first time in history, nagkaroon ng malawakang rally sa Amerika na yung buong 50 states ay involved. Dahil po dun sa racism, sa anti-racism. So buong 50 states ay involved. Kahit yung mga kasulok-sulukan ng mga states nila doon ay naging involved sa rallying ito. Okay, kung makikita niyo yung mga picture doon, yung mga video, dahil sa rally, nagkaroon ng paglulot ng mga tindahan. Ninakawan yung mga tindahan, at iba pa. Ano pa? So sabi nga nila, may nabalita ulit, sa China daw, may bago daw sakit na nag-warn na sila sa World Health Organization. Yung bubonic plague, hindi nagkamali. Diba? Diba ang pangit ng balita ngayon? Ano pa? Yung mga workers ng ABS-CBN, talagang bad news yung kanilang natanggap dahil na-lay off or natanggal ang ilan sa kanilang mga workers. You see? So in general, in short, pag nanonood kayo ng TV, puro bad news. In short, in general, pag nag-scroll kayo sa social media ninyo, lahat ng news site ay nagbabalita ng hindi magandang balita. At ang sabi nga nila, itong 2020 ay sana matapos na. Nangalahati pa lang tayo. Nangalahati pa lang, July pa lang, mga kapatid. And yet, marami na nangyari. The world is filled with bad news. Okay? This year has been filled with bad news lately. At naisip niyo ba, mga kapatid, na maybe, pagbukas niyo ng TV or pagbukas niyo ng social media or pagbukas niyo ng radyo, naisip niyo ba na sa kaya makakita ng magandang balita naman? No? Sa kaya yung balita na hindi ako ma-stress. Kasi pag tinignan mo yung kaso ng COVID sa Pilipinas, pumipitik ng 2,000, 1,000. Sa kaya yung balita na hindi ako ma-stress. Diba? Sa kaya yung balita na hindi ako mapapagod mag-isip, mag-alala, na para bang kada balita after balita na lamang na nakikita ko ay para bang laging pag-aalala, laging takot, laging pangamba ang binibigay sa akin. No? Kahit tayo mga Kristiyano, dumarating din sa mga pagkakataon na nangangamba din, natakot din sa ilang mga bagay. Diba? Won't it be nice na makarinig naman ng mabuting balita? Sa tingin ninyo, mga kapatid, mga mabuting balita na tulad nito, na purihin ang Diyos after 4 months, nakapaggawain tayo sa church. No? That is good news by the grace of God. After many years, nakapagkabit tayo ng internet upang makapag-live stream dito sa church at may bahagi din ang gospel through live stream. Diba? Good news, tulad na kahit napipigilan tayo mag-physically gather, ang fellowship ay tuloy pa rin. No? Good news tulad ng kahit, hindi tayo nakakapag-gather, merong joint fellowship sa linggo. Diba? Praise the Lord. Isn't that good news, mga kapatid? At anong nararamdaman ninyo? Sarap, pakiramdam. Nakakagalak ng puso. Parang maiiyak ka sa sobrang kabutihan na ginawa ng Diyos. Diba? After 4 months,
Katulad na sinabi nating MC kanina, after 4 months, nakakamiss magpuri sa Diyos. No? Nakakamiss yung hindi ka masyado maiilang. Dahil sa bahay, aminin mo sa hindi, medyo maiilang ka, mga conscious. Pero di sa church, malaya nakakagawa, nakakakilos ang ating Panginoon. Malaya ako nakataas ang kamay. Malaya ako makasigaw. Dahil pag sa bahay, sumigaw ako, baka maraming magalit kahit bahay. Maraming magalit na mga tao. O yung mga kapamilya mo ay, huwag kang sumigaw. Pero pag dito sa church, nailalabas ko yung boses ko. By the grace of God, naitataas ko ang aking kamay. Isn't that good news, mga kapatid? And that's what we want. Sa kabila ng mga bagay na ito, ng mga bad news after bad news after bad news, it's time for a good news. It is time. Pagod na ba kayo na makarinig ng mga masamang balita sa media? Pagod na ba kayong makarinig ng bad news sa radyo? Bad news sa TV? No? Nakikita mo kung paano nagaganap ang prophecy sa banal na kasulatan ng mundong ito ay pauwi na sa destruction, famine, pestilence, rumors of war. Di ba? Nakikita mo nagaganap ang hula ng ating Panginoong Kristo Jesus sa panahong, sa end time. And, habang nakikita natin ito, na-witness natin ito, bagaman, in our hearts, yes, nagagalak tayo na these promises, itong mga hula ay nagkakatotoo. But, merong part din sa atin na ayaw naman natin na magdusa yung mga tao. Diba? Ayaw naman natin nahihirapan din sila. But God's word must come to pass. And yet, there's something. We are tired of this bad news. Ayoko na. Na-stress na ako. Ilan nga, nag-turn off ng social media, nag-turn off na ng TV, radyo. Ayoko na. Pakinggan yan. Nakaka-stress. But now, mga kapatid, I want you to, gusto ko mag-encourage sa inyo. There is good news. If the world may seem like bad news for you, there is the good news of God. Merong mabuting balita na binigay ang Diyos. Kung na-stress na kayo sa mga pinapanood niyo sa TV, kung na-stress na kayo sa mga nabasa niyo sa social media, and thinking na even for just a bit, for just a moment, makikita naman ako ng mga mabuting balita, narito, ang salita ng Diyos. Narito na sa biyaya ng Diyos, ang kanyang mga anak, ang kanyang chosen generation, ay sinusupply ng Diyos araw-araw. Kayo, sinusupply kayo ng Diyos araw-araw. Isn't that good news, mga kapatid? Katulad na sabi sa Proverbs chapter 25, verse 25, ilang Proverbs ni Solomon, as cold waters to a thirsty soul, Proverbs 25, verse 25, so is good news from a far country. Meaning, nakaka-quench ng uhaw. Nakakatanggal ng stress ang good news. Nakakaalis ng pagkauhaw. At mga kapatid, we cannot find the good news here on this earth. Dahil ang katulad na sinabi ng mga salita ng Diyos, katulad din na nabanggit natin kanina, ang mundong ito ay pasama na ng pasama. Ang mundong ito ay papunta na sa destruction. Ang Panginoon ng sanlibutan ito, walang iba sa Satanas, ay rampant. Dahil nalalaman niya na unti na lamang ang kanyang oras, narito siya ay gumagawa, double time. That is why, ngayong taon, 2020, punong-puno ng bad news. It may be because his time is running out. Marahil, the time is short. The time is no longer, mga kapatid. Is working double time. Na para bang, yung COVID, yung pagsabog ng taal, pwede naman mangyari sa iba't ibang taon, pinagsama-sama na lang lahat ni Satanas sa 2020.
You want the good news. But the truth is, in this generation, we are living as chosen generation. We are living surrounded by this crooked generation, mga kapatid. Evil generation. Nandyan nga ang sabi ko nga, pestilence, famine, wars, rumors of war, bad news everywhere. You know what? But you know what? Nais ko mag-focus sa ating mga sarili sa mga sandaling ito. Even in ourselves, in our lives, hindi lamang sa TV, hindi lamang sa radyo, we can also receive bad news. Bad news na pagbukas mo ng wallet, ay, hindi na aabot ng sahod to. Bad news. Ay, bad news na wala yung trabaho. Ay, bad news. Saan kami kukuha ng pangailangan? Especially lang ilan sa ating mga kapatid, marahil na wala ng trabaho or na lay off. It is bad news. Punta tayo sa mga spiritual na bagay. Ano ba yung ating mga paulit-ulit na nagagawa? Even though we are called Christians, no? There is this bad news na nakikita mo yung sarili na ito na naman, nasa kasalanan na naman. That is bad news. No, nakikita mo sarili mo, ito na naman, Lord. Hindi ko na naman napagtagumpayan ang bagay na ito. Ito na naman, Lord, nangangamba naman ako. Ito na naman, Lord, meron akong karamdaman. And nag-doubt ako sa iyong kakayahan. That is bad news. Bad news, Lord, may problema na naman na parating. Kakatapos ko nga lang dun sa problema ng pera, problema naman ngayon ng utang. That is bad news. Bad news come. Hindi lamang sa surroundings natin, pati sa ating mga sarili. And, nung tayo nagpasimula na tumanggap sa Diyos, nalalaman natin yung pinakamalaking bad news. Ano yun? Ang bad news ay tayo ay pinanganak sa kasalanan. That is the biggest bad news that you will ever receive. Dahil kayo pinanganak sa kasalanan, ang bunga ay kamatayan. At ang bad news, panyan. Ang sabi nga sa Romans chapter 3, basahin nyo na lamang po from verse 9 to verse 20, basahin na lang natin sa verse 10. Romans chapter 3 verse 10, ang sabi dito, as it is written, there is none righteous, no, not one. At akala ko ba ang righteous, sila lamang yung maliligtas? That is bad news. Dahil kung walang sino man na righteous, walang maliligtas. No? As it is written, that there is none righteous, no, not one. There is no one that understands. There is no one that seeks after God. And that is the truth, mga kapatid. Kahit tayo ngayon na sa biyaya din naman ng Diyos, nakatanggap ng unawa, pero before, nung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, yun yung ating buhay. Hindi tayo naghahanap sa Diyos. Hindi tayo nagsiseek after sa ating Panginoon. There's no one that understands, even us. Hindi natin nauunawaan ang plano ng Diyos. Verse 12, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is no one that does good, no, not one. And that includes you. That includes me. There's no one righteous. But you see, hindi doon nagtapos ang kwento natin. Hindi doon nagtapos ang ating buhay. Hallelujah. Dahil kung lalaktawan natin sa verse 23, ang sabi doon, sa verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God, while that may be true, pero ang sabi sa verse 24, and now we are justified by His grace as a gift. Hallelujah! Kahit na ang bad news ay walang sino man na naghanap sa Diyos. Ang bad news ay walang sino man banal. Walang sino man mabuti. Pero ang good news ay ito. We are justified by His grace as
a gift. Hallelujah! Bilang regalo sa iyo. Hindi ito hinanap mo, hindi ito reward para sa iyong ginawa, mabuting gawa, kundi ito ay regalo. It is freely given for you. Yan yung ating buhay. No? While the bad news may seem like na wala ng pag-asa, but the good news is that God has given you this grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Praise the Lord. Ano pa? Isaiah chapter 53 verse 6. Ang sabi doon, bad news ulit, all we like sheep have gone astray. We have turned, each and every one of us, to his own way. And that is true, right? Sa ating buhay dati, naghanap tayo ng ating mga sariling landas. Gusto kong mag-abroad, gusto kong mag-asawa ng ganito, gusto kong yumaman, gusto kong magtayo ng business na ganito, maging business mogul, o kung ano man. We have searched and found our own ways. And that is the bad news. But you see, hindi doon nagtapos yung kwento. Hindi doon nagtapos yung talata. Ang sabi dito, and the Lord has laid on Him, on Jesus Christ, the iniquity of us all. Amen. Praise the Lord. That is the good news that we received. Hallelujah. Hallelujah. Ano pa? 1 Corinthians chapter 15, verse 50. Ang sabi dito, I tell you this, brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does perishable inherit the imperishable. That is bad news kasi laman ako eh. Laman tayo. Right? Paano pumunta sa kingdom of God? That may seem bad news nung una na hindi pa natin nauunawaan. But you see, hindi doon nagtapos ang talata. Hindi doon nagtapos ang storya ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi doon, the good news is this, verse 51, I will tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Praise God. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall all be changed. Praise God! Hallelujah! Ang una, marahil it may seem bad news, Lord, laman lang ako. Nagkukulang, nagkakamali, nangihina. Pero, hindi doon nagtapos yung talata. There is good news na kahit na dumating itong bad news na ito, kahit na it may seem impossible, it may seem difficult, but praise God, siya ay nangaral ng mabuting balita. Binahagi niya mabuting balita sa inyo. He shared His mystery that we shall all be changed. Tayo ay magbabagong katawan. Kahit na ganong kahinaan mo pa, kahit na gano'n ka weak physically, we shall all be changed. Praise God. Praise God. Maaari ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Praise the Lord. Hallelujah. We shall all be changed. Purihin ang Diyos. That is the good news that God has preached. Hallelujah. Ano pa? No? Tunay nga na hindi nakakasawa yung mga good news na yan na binahagi ng Diyos. No? Dahil sa ating buhay, punong-puno tayo ng bad news. Punong-puno tayo ng mga, hirap naman yan. Imposible yan. Hindi ko kaya. But God has preached the good news. Hallelujah. Sabi nga sa Psalms, sa Isaiah chapter 53, verse 5. No? Kung meron kayong karamdaman ngayon, kung meron tayong mga dinadanas ngayon, kung meron tayong mga problema ngayon, sabi niya dito, but He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought you peace, and with His wounds, we are healed. Amen. Amen. It may seem bad news. Para atang nagkaka-flu ata ako
Parang pause ako Parang hindi maganda pakiramdam ko Bad news. Siyempre, no? Ayaw mo mahawa yung pamilya mo ng kung anong karamdaman na meron ka. But the good news is this. By His wounds, we are healed. Sabi pa nga doon, kung nangangamba ka, kung nag-aalangan ka, kailangan ko ata doble ingat, ganito ganyan, nangangamba ka na, takot ka na, baka nahawaan ka na ni ganito. Pumapasok ka sa iyong opisina, nahawaan ka na pala. Punong-puno ka ng pangamba. Sabi dun sa verse natin binasa, nilipat sa Diyos, ibinigay sa Diyos ang chastisement o yung parusa upang magbigay sa iyo ng kapayapaan. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. O kaya naman, anumang sitwasyon mo ngayon, it may seem na para bang pinaparusahan ka ng Diyos. Marahil nagkulang tayo, nagkamali, which is, as followers of Jesus, we are still learning from glory to glory. Darating ang panahon na kung minsan di kayo nagkukulang, di kayo magkakamali. No? At it may seem for that moment para bang pinaparusahan ng Diyos. No? Na-realize mo na ikaw ay nagkulang, nagkamali at in this time, ikaw ay nakikita mo ay pinapala ng Diyos. Dahil sa iyo rin naman pagkukulang, pagkakamali. Pero ang good news, mga kapatid, ay ito. Psalms chapter 30 verse 5. For His anger is but for a moment. Praise God. And His favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes in the morning. The bad news, marahil magpaiyak sa'yo sa gabi. Panginoon, saan kami ukuha ng ganito? Panginoon, may sakit ang aking anak. Akin iniiyak sa'yo ang aking anak. Diyos, may karamdaman siya. Ang aking mahal sa buhay, Diyos, iniiyak ko sa iyo. Weeping may endure for the night, but the good news will come. Hallelujah! At ito ang good news, ang mabuting balita ay binahagi ng Diyos sa inyo, mga kapatid. Weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Praise God! Hallelujah! Darating ang kagalakan. Kung anumang kalagayan ninyo ngayon, karamdaman, nangangailangan, bad news everywhere, you're filled with bad news, filled with negativity sa environment mo, sa life mo, spiritual, physical, there is good news. Nandito ang salita ng Diyos na Kanyang binahagi para sa iyo. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Nandito ang mabuting balita na binahagi ng Diyos. Ito'y para sa iyo, kapatid. Para sa inyo, para sa bawat isa sa atin. Ibinahagi ang mabuting balitang ito ng Diyos. Hallelujah. Sila na may mga bad news ngayon. Bad news in life. Just want to find some source of relief. Mapayapa man lang sana ako ng unti. Diba? Minsan nga, inisip natin, makatulog na nga lang. Daming problema Tulugan ko na lang to. Magbukas pagising mo, problema pa rin. Ilan nga sa sanlibutan, di ba? Para lang daw makalimot, nagiinom, para lang makalimutan yung problema, mabigyan mo ng kapayapaan. And then, pagkatapos nila bumangon mula sa kanilang lasing, ganun pa rin naman. Ganun pa rin ang problema. But with Jesus, mga kapatid, hindi siya magbibigay ng temporary solution. God is the permanent solution in your life, mga kapatid. Jesus is the permanent solution in your life. He is the permanent. He's the answer for the world today. Sabi nga na isang awit. Jesus is the answer. Jesus is the good news. He is the gospel. Purihin ang Diyos. Napakainam ng mga gospel na ito. And even ourselves na mga, by the grace of God, matagal na rin sa salita, matagal na rin na tumanggap kay Kristo. Even ourselves, napakasarap balik-balikan ng mga pangako nito ng Diyos. No? Kahit na ba tila sabihin ng ilan na gas-gas na paulit-ulit na ang mga talata, pero
sa mga totoong Kristiyano, sa mga totoong nabubuhay sa Diyos, kada balik-balikan mo, lalong tumatamis, lalong sumasarap ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Nararanasan mo, hindi lamang ito basta nakasulat, kundi ito'y nararanasan mo sa iyong buhay. Yung good news na yan ay binahagi sa iyo ng Diyos. Hindi lamang yan basta salita, hindi lamang yan basta poster, hindi lamang yan basta billboard, hindi lamang yan basta quote sa Facebook o kung ano man, kundi ito ay nararanasan mo sa iyong buhay. Ito ay totoo sa iyong buhay, kapatid. Hallelujah, hallelujah. Kaya napakasarap balik-balikan. Napakasarap ng mabuting balitang ito. At tunay nga na karapat-dapat papurihan ng Diyos. Even in our time, as we live in this world filled with bad news, there is only one good news, and it is the gospel of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Pagod na ba kayo sa mga masamang balita, mga kapatid? Pagod na ba kayo? Stress na kayo? Stress na ba kayo na mauubusan na naman yung bank account? You know? Of course, kailangan natin ng pera para mabuhay sa sanlibutan ito. Mauubos na yung pera. Pagod na ba kayo doon? Pagod na ba kayo magkasakit? Oh, yung tuhod ko na naman. Oh, yung kamay ko na naman. May mabuting balita na nag-aantay, mga kapatid. Katulad nga ng binasa natin kanina, in the twinkling of an eye, we shall all be changed. Hallelujah. Sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 11 verse 28, malapit na po ako magtapos. Come to me. Sa lahat ng mga pagod na, lahat ng mga sawa na sa problema, sawa na sa mga stress ng bad news, ang sabi niya dito, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Hindi lamang temporary rest, hindi lamang nap, no? Hindi nap, kundi rest. Hallelujah. He will give you rest. Rest mula sa sanlibutan ito na punong-puno ng unrest, no? Punong-puno ng rally, punong-puno ng mga kaguluhan, punong-puno ng bad news. He will give you rest. He will give you peace. He will give you healing. He will give you joy. Praise God. Purihin ang Diyos. At hindi ba kayo nagagalak sa mga mabubuting balitang ito na ating tinanggap? Nagagalak po ba kayo, mga kapatid? That we have received and believed the gospel of Jesus Christ. Purihin ang Diyos. Salamat sa gift na yan na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Sa pagkatapos, babalik ko po sa ating MC pagkatapos, pero bago tayo magtapos, I want you to have this mindset. Sa inyo na mga marahil new listeners, bago lamang nakakapakinig ng salita ng Diyos, I encourage you to seek for this gospel, to find this good news. Sawa ka na ba sa buhay mo? Pagod ka na ba? Natrabaho na lang araw-araw para bang hindi na natapos? Hindi ka pa rin yumayaman. No? Pagod ka na ba sa bad news na yan? Pagod ka na ba sa stress? Pagod ka na ba sa life full of worry? Alalahanin mo lang sinabi ng Diyos. Sabi ng Jesus sa Matthew chapter 11 verse 28 natin binasa, come to me all ye who are heavy laden. He will give you rest. At sa inyo naman marahil na nakapakinig na nito at by the grace of God, nag-e-enjoy pa rin naman sa mga promises na ito na ating binalikan. No? By the grace of God, kahit na ako yung nagtagal na, kahit na lumipas na mga araw, mga panahon, mga taon, ay sabihan ng Diyos, napakatamis pa rin, napakasarap pa rin ang kanyang mga salita. And bagaman, madalas ating mabalik-balikan nga, sabi ko nga, habang tumatagal, lalong sumasarap. Dahil naranasan natin ang paggawa, pagkilos ng Diyos sa mga araw na lumilipas. Pero I want you to have this another mindset. Gusto kong magkaroon kayo ng ganitong kaisipan ngayon sa mga Kristiyano na. Kung yung mabuting balita na natanggap mo, even unto this day, ay nagbibigay pa rin sa iyo ng kagalakan. Nagbibigay ba sa inyo ng kagalakan, mga kapatid, ang pangako nito ng Diyos? Nagagalak ba kayo na marinig, mabasa, na para sa inyo ang Diyos ay namatay, si Jesus ay namatay? No? Nagagalak ba kayo na para sa inyo, sa inyong kasalanan,
Si Jesus ay napako sa krus. Nagalak ba kayo, mga kapatid? I want you to have this mindset. Sa inyo na mga nakakuha na ng mabuting balitang ito, naka-appreciate na ng mabuting balitang ito, and by the grace of God, even after years have come, years have gone and go by, ay na-appreciate niyo pa rin ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. How much more kaya kung yung balitang ito ay maibahagi sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Kung ikaw hanggang ngayon ay nagagalak, kung ikaw hanggang ngayon ay natutuwa sa gospel na ito, paano pa kaya sila ng mga tunay na nangangailangan? In the first place, mabasa pa sa banal na sulatan, si Jesus ay hindi pumarito para sa mga mayaman, hindi pumarito sa mga kompleto na, kundi sa mga nangangailangan. Sa mga makasalanan, tulad nyo, tulad natin dati. And by the grace of God, now that we have received, we have believed the gospel of Jesus Christ, at until now, nagagalak pa rin tayo sa mga promises na ito. Gano'n kayang kagalakan na matanggap din nila na kapag binahagi mo, kapag binahagi mo ang gospel na ito sa kanila ng mga totoong pagod na sanlibutan, na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos, sa kanila ng mga lost sa sanlibutan ito. Kung ikaw ngayon nagagalak pa rin, gano'n kayang kagalakan na matanggap din nila ng mga lost sa sanlibutan ito. Nakikita niyo ba, mga kapatid? Sa last verse natin mabasahin, sa Isaiah chapter 61 verse 1. Ang sabi dito, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news, or to bring gospel to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor, and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to grant to those who mourn in Zion, to give them a beautiful headdress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the garment of praise instead of a faint spirit, that they may be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that He may be glorified. Nakita niyo ba itong talatang ito? The Spirit of the Lord is upon me, sabi ni Isaiah. At because the Lord has anointed me to preach, to bring, mas maganda yung salitang bring, to bring the good news to every one of us. And by the grace of God, the Spirit of the Lord is upon you as well. Sa biyaya ng Diyos, ano? Hindi sa sarili nating kakayanan, kundi ang Espiritu ng Diyos ay nanahan na rin sa inyo. To bring also the good news to others. Upang ibahagi din ang mabuting balita sa mahihirap. Nakita niyo ba itong talatang ito? To bring good news to the poor, He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, to comfort all who mourn, to grant those who mourn in Zion, to give them oil of gladness instead of mourning, the garment of praise. Nakita niyo ba? Parang yung mga ina-address sa talatang ito ay yun yung buhay natin dati. We were once that person na mahirap. Tayo rin yung dati na punong-puno ng ashes o ng faint spirit instead of praise. Tayo rin dati yung mga broken-hearted. And by the grace of God, natanggap natin ang mabuting balita, tayo ay nire-restore by and by. No? Tayo rin dati yung mga nagsisiiyak. Tayo rin dati yung mga captives. Spiritually speaking. And now that we have received the Spirit of the Lord,
God is bringing you. God is sending you. Sabi nga ng ating tema last camp meeting. To bring the good news to them, to others. Just as you received, kung paano mo natanggap ang mabuting balitang ito, at by the grace of God, yes, your life is in Christ Jesus. He is anointing you to share this good news. Upang mahalaga yung last verse natin binasa. No? Upang hindi mauwi sa iyo yung kapurihan, hindi mauwi sa iyo yung papuri, yung pagluwalhati, kundi ang sabi dun sa verse 3 natin binasa, that He, the Lord, may be glorified. Ito pagbabahagi ng salita ng Diyos, we are not the ones who will be glorified. So that Jesus may be glorified. Dahil sa Kanya, siya lang naman yung nakakapag, mabasa niyo yung talata, siya lang naman yung nakakapag palaya sa mga alipin talaga. Hindi naman tayo. No? Siya lang naman talaga yung makakapagbigay ng oil of gladness sa mga nahihirapan. Ang Diyos na naman ang mayroong magawa upang magbukas ng prison gates sa kanila ng mga alipin. Ang Diyos lang mayroong magawa, mga kapatid, sa mga sandaling ito. At kung tayo mayroong pangangailangan, ang Diyos lamang mayroong magawa. Hindi yung tao. And all of those things, sa biyaya ng Diyos, ay nagamit niya kayo upang ang kaluwalhatian ay may sauli sa Kanya, hindi sa tao. Nakukuha niyo ba? At yun nais kong iwan sa inyo. We received the good news. We have received the good news. Kung paano kayo inabot ng Diyos nung ikaw'y nangangailangan. By the grace of God, marahil ay fine ka ngayon, okay ka ngayon, okay ang iyong buhay. Pero kung paano kayo inabot nung ikaw ay nanghihirap, kung paano kayo inabot ng Diyos nung ikaw ay nangangailangan, the Spirit of the Lord is now anointing you to preach, to bring, not necessarily preach, but to bring the good news, even to those who are in need. Okay. To bring the good news, to share the good news. Kung ikaw ngayon ay filled with bad news, then there is good news for you. There is good news for you. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Purihin ang ating Panginoon. Ang Diyos ang magpala sa mga salitang ating binasa sa mga sandaling ito. Maaari po ba tayong yumuko sandali at manalangin? Dakila namin Diyos, once again, we thank you so much for this wonderful word. Thank you for the good news, O God. Salamat sa mabuting balitang ito na iyong binahagi, na ikaw, O Diyos, ay sinugo mo ang iyong only begotten Son, upang kami na nagsisampalataya ay hindi mamatay. Bagkus sila na mga sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw, Diyos, hallelujah, ay tunay nga na dakila sa mga buhay. You are the lifter of our heads. Ikaw, O Diyos, ang nagpapagalak sa amin nung kami ay nagdurusa, nung kami ay nalulungkot, nung kami ay below. Ang aming mga ulo ay ang aming mga buhay nasa mababang kalagayan. Ikaw, O Diyos, ang siyang umabot sa amin. Marahil sa mga panahon ito ngayon, nangangailangan kami, O Diyos, ng kagalingan, nangangailangan kami ng kalakasan, nangangailangan kami, O Diyos, ng sino mang tutulong sa amin. Dahil ang mga kaibigan, marahil iniwan na kami. Ang aming mga kamag-anak, marahil ay hindi sumusuporta sa aming paglilingkod sa iyo. Marahil sa panahon ito, nangangailangan kami ng mabuting balita. Dahil punong-puno ng stress, punong-puno ng bad news ang aming buhay. Pero Diyos, salamat. Pinadala mo ang mabuting balita sa bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat, pinadala mo, Diyos, ang mabuting balitang ito na ikaw ang nagsasabi na hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan man. Anumang mga trials ang dumating sa aming mga buhay, anumang mga bagay na dumating, O Diyos, ikaw ang nagsabi,
Hallelujah. Na walang anumang tukso na hihigit o lalagpas sa aming mga kayanan. Salamat sa mabuting balitang ito. Salamat sa mga magandang bagay na iyong binahagi sa amin, O Diyos. At through this good news, O God, marahil nakikita namin lalo ang aming mga sarili na kami ay makasalanan. Ikaw ay pumarito para sa mga makasalanan. And Lord, yes, we can see clearly na kami rin naman dati, hey, we were once sinners, but saved by your grace, O God. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa mabuting balitang ito namin natanggap. Ang mundong ito ay punong-puno ng kapahamakan, punong-puno ng bad news, punong-puno ng stress, punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng pagdadalamhati. Pero purihin ka, O Diyos, even though nasa mundong ito kami na physically naninirahan, but Lord, in our hearts, we believe this good news, na ikaw ay malapit na ang bumalik. At in a twinkling of an eye, we shall be changed. Hallelujah. At lahat ng bagay na ito ay matatapos. Lahat ng mga stress, lahat ng mga problema, lahat ng pagtatangis, lahat ng kalungkot ay matatapos na. Lahat ng bad news ay matatapos na. So that kami mabuhay with your presence, so God, forevermore. At wala ng bad news pa. There's no more crying, no more sickness, no more pain, no more parting, no more. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. And we long for that day, O Lord. But as for now, as we live through this earth that is filled with bad news, bayan, O Diyos, pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig ng mga salitang ito. Fill them with your good news, O God. Punuin mo ang bawat isa ng iyong presensya, ng iyong mga kabutihan. Ipaunawa mo, Diyos. I-refresh mo, Diyos. Maybe it's time for a refreshing, O God. Ipaunawa mo, Diyos, kung gaano kakabuti sa mga buhay. Kung marahil dumating ang panahon na kami nagdududa, kung kami nag-aalinlangan, i-refresh mo sa amin, O Diyos. Kung gaano kakabuti sa aming mga buhay, Panginoon. At tunay nga, kung isa-isahin namin, napakabuti mo, Diyos. Iningatan mo kami, pinagaling mo kami, inilayo mo kami sa kapahamakan. Hallelujah, binigyan mo kami ng kapayapaan. Nag-provide ka sa aming mga pangailangan mula noon hanggang ngayon. Ikaw, O Diyos, ay mabuti. And Lord, salamat. Dahil katulad na namin binasa, it was given freely as a gift for us, O God. Lord, wala na kaming ibang mahihiling pa. Wala na kaming ibang hanapin pa. Nasa iyo, O Diyos, ang lahat-lahat sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa mga salitang ito. Pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig. Ikaw, O Diyos, ang siyang mangusap. Sa mga kakulangan na marahil ng iyong lingkod, O Diyos, Ikaw, O Diyos, ang siyang magpuno sa bawat isa. And Lord, we thank you so much for this wonderful word. At binabalik namin sa iyong kapurihan at pagdakila at pasasalamat. Sa tanging pangalan namin, Panginoong Kristo Jesus. Amen.